Isang araw na hindi ko malilimutan. Isang simpleng linggo na naging simula ng lahat. Hello, ako si Analiza, 25 taong gulang, isang simpleng dalaga mula sa bayan ng Liliw, Laguna. Isang araw na akala ko'y walang mangyayaring kakaiba ang nagbukas ng pintuan ng aking mundo sa paraang hindi ko inaasahan. Nasa bahay lang ako, nag-iisa, habang ang mga tao sa paligid ko ay abala sa kani-kanilang mga lakad. Ako naman ay nagpasya na magpahinga, yakapin ang tamis ng isang walang patid na tamad na linggo. Alam mo yon, minsan, ang mga simpleng araw ang may daladalang mga di inaasahang kwento. At ito ang isa sa mga araw na iyon para sa akin. Sa isang maliit na bahay sa gilid ng bayan, habang ang araw ay palubog ng palubog sa kalangitan, ang tahimik kong umaga ay biglang nagkaroon ng kakaibang kulay. Isang araw na ang akala ko'y puro pahinga at walang abala, ay nag-umpisa sa isang maliit na pangyayari na tila ba'y galing sa pelikula. Habang ako'y nakabalot sa lumang kumot, naka-shorts na may butas sa gilid at isang simpleng sando na medyo kupas na, naisip kong gawin na lang ang paborito kong almusal, pritong itlog, toast, at kape na matapang. Isang araw na para lang sa akin, walang sapin sa paa, walang iniintinding ibang tao. Ngunit habang ako'y kumakain sa kusina, naaalala ko ang bawat kilos ng mga tao sa bahay. Ang ate kong si Maricel na maagang umalis para sa meeting. Ang nanay na nagpunta sa barangay gym, pati na ang pusa namin na naglaho sa likod ng bahay bago sumikat ang araw. Tila ba lahat ay may kani-kaniyang lakad, maliban sa akin. At sa ganitong kalmado, may isang bagay na hindi ko inaasahan ang biglang lumitaw sa harap ko, isang maliit na palaka na naglalaro sa gitna ng sala. Ang palaka, kulay berde, mga mata nitong nakabuka at parang naglalaro sa sahig ng bahay. Natuwa pa ako sandali, pero nang makita ko ito, bigla akong napasigaw na para bang may apoy sa ilalim ng aking upuan. Ano ba to? Sigaw ko nang lumukso mula sa sofa, puso ko'y tila tatakbo ng isang buong karera. Saan ba ito nanggaling? Ang likod ng bahay namin ay katabi ng isang bakuran na puno ng mga kawayan, halamang samambaya, at mga damo na tila isang maliit na gubat. Alam kong doon siguro nanggaling ang palaka, pero paano ito nakalusot sa pader? At bakit ngayon, sa araw na gusto ko lang magpahinga? Sa isang iglap, naisip kong kailangan ko ng tulong. Tumakbo ako papunta sa bakuran, walang sapin sa paa, buhok ko'y nagkalat mula sa pagkakakulot na may lapis. Doon ko nakita si Manuel, ang kapitbahay namin sa kabilang bahay, na abala sa paghuhugas ng kanyang sasakyan. Nakasuot siya ng puting t-shirt na basang-basa sa likod dahil sa pawis, nakamaong na pantalon at may salaming pang-araw na medyo nakaliko sa mukha. Siya ang tipong kapitbahay na palaging may ngiti sa labi na akala mo ay galing sa mga librong binabasa mo noon, pero totoo at nasa harap mo lang. Tinawag ko siya ng walang pag-aalinlangan, "Manuel!" Siya ay napalingon, nagulat, pero ngumiti na para bang sinasabi niyang, "Kamusta? Ano ang kailangan mo?" Lumapit siya sa bakod, hawak ang mga kamay sa mababang pader, at tinanong, "Anong nangyari, Ana?" "May monstro sa sala," ang sabi ko habang humihingal. Isang berdeng palaka, talagang tumatalon-talon sa loob ng bahay ko. Napangiti siya ng bahagya, at ang kanyang tawa ay may kakaibang init na hindi ko maipaliwanag, isang tunog na nagdulot ng kakaibang kilig at hindi takot. "Monstro? Talaga? Palaka lang yan, di ba?" Sabi ko, nakatawa pero seryoso. "Siguro galing iyon sa likod bakuran ng kapitbahay natin." Sagot niya, hinawakan ang buhok na basa ng pawis at nagtanong, "Pwede ba akong pumasok para tingnan?" Tumango ako ng kumbinsido. Tumalon siya ng mabilis sa pader at nang pumasok tinanggal niya ang kanyang tsinelas. Amoy sabon ang sumalubong sa akin, may halong bango at pagiging malinis na nakakapawi ng kaba. "Nasaan ang talagang monstro?" Tanong niya habang nag-iikot, halong biro at seryoso. "Doon," bumulong ako, tinuturo ang tabi ng mesa sa sala. "Huwag kang gumawa ng ingay, mabilis siya." Dahan-dahan siyang lumapit, umupo sa sahig ng maingat, at ngumiti, hindi naman siya delikado, ranzing palaka lang. Humingi siya ng tulong. "May dala ka ba ng karton? O kung anuman para hulihin siya?" Tinakbo ako palabas ng bahay, kumuha ng karton na may tamang laki at bumalik. Ginamit niya ang karton para gabayan ang palaka palabas ng bahay. Nang makalabas, pinuntahan niya ang bakuran ng kapitbahay at pinakawalan ang palaka na para bang nagbabalik sa kanyang kaharian.
Tapos na, mission accomplished, sabi niya, habang nakatingin sa akin ng may ngiti. Salamat Manuel, talagang naisalba mo ako. Ngumiti siya, tinanggal ang salaming pang-araw at tumingin diretso sa mga mata ko. Bigla akong nahiyang makita ang sarili, kupas na sando, butas na shorts, walang sapin sa paa. Pero hindi siya humusga, sa halip ay may ngiting nagmamalasakit at kuryosidad. Alam mo, kapag takot ka, hindi mo iniisip ang hitsura mo. Sabi ko, sabay ngiti ng nerbyoso. Ngumiti rin siya at sa isang sandali ang katahimikan sa pagitan namin ay naging mas maliwanag pa kaysa sa sikat ng araw sa labas. Siguro aalis na ako pero tawagan mo lang kung kailangan mo ng tulong, sabi niya. Napailing ako. Kung gusto mo, pwede ka magstay saglit, baka bumalik pa ang palaka. Medyo namula ako sa hiya. Magkape muna tayo para makabawi. Game, sagot niya. Ang puso ko na dati nagtatakbo ng mabilis dahil sa palaka, ngayon ay kumatok ng mas banayad, ngunit pantay ang saya. Umupo ka dyan, sinabi ko, tinuturo ang sofa sa sala. Nasa pinakamagandang eksena na ang pelikula. Habang naghahanda ng kape, naramdaman ko ang tingin niya sa akin, hindi invasive, kundi parang nagmamasid sa isang bagay na kakit-akit. Nagpatuloy ang pelikula, mga tawanan sa wikang Pranses at mga eksena ng hapunan na may tililing ng baso. Mula sa pagiging tahimik ng bahay, biglang naging buhay ang paligid. Dala ang 2 tasa ng kape na may sabayang amoy ng gatas at tamis, bumalik ako sa sala. Gatas o wala? Tanong ko, hawak ang tray na tila hindi bagay sa aking kupas na shorts. Gatas kung meron, sagot niya, tumingin saglit sa screen. Ngumiti ako, naalala ang lola ko na nagsabing ang kape na walang gatas ay para sa matatapang na puso at ako'y hindi ganoon katapang. Asukal? Tanong ko pa. Konti lang, para itago ang tapang na wala pa ako. Uminom siya, ngumiti sa tamis ng kape. Ang galing ng kape mo! Basta alam ko lang kung kailan titigil ang coffee maker para hindi maging latak. Sagot ko, nakayuko. Nakaramdam kami ng isang komportableng katahimikan habang ang mga awitin sa pelikula at huni ng mga ibon sa bakuran ay bumabalot sa aming paligid. Lagi ka bang natutulog hanggang tanghali tuwing linggo? Tanong niya, nakaharap sa akin. Pag may kapayapaan ang buong mundo, oo, sagot ko ng pabiro. Ngayong araw, himala nga. Kahit ang palaka, naghintay muna hanggang matapos ang tanghalian. Napatawa siya at tila ang kanyang tawa ay sumalamin sa puso ko. Ang pelikula ay pumaloob sa isang eksenang mabagal ang kilos, may mga mata na nagtatagpo at musika na lumambing. Sa gitna ng aking sala, may amoy ng kape at sikat ng araw, naramdaman ko ang isang damdamin na tila ba'y bahagi ng pelikula, ngunit totoo, malambing at akin. Lumapit siya, inilagay ang tasa sa mesa. Alam mo ba, minsan nakikita kita sa malayo, yung nagdidilig ng mga halaman sa umaga o yung nakaupo sa beranda na may hawak na kwaderno. Naiisip ko kung ano kaya ang sinusulat mo. Tumibok ang puso ko, hindi dahil sa sinasabi niya, kundi dahil sa paraan ng pagkukwento niya na para bang isang lihim ang ibinabahagi. Mga takdang aralin sa kolehiyo siguro, sagot ko habang niyayakap ang mga tuhod. Napatingin ako sa kanya, kayumanggi ang mga mata niya at halatang kinakagat niya ang ilalim ng labi. Ngumiti siya ng malalim at dahan-dahang lumapit. Nahinto ang paghinga ko saglit. Tumingin ako sa pelikula kung saan ang mga karakter ay nagsisimulang maghalikan, ngunit hindi ko na gustong tumingin pa. Gusto kong maramdaman iyon sa personal. Nilingon ko siya at ang mga kamay niya, maingat na dumampi, hinawakan ng akin. Ang mga daliri ay nagtagpo ng natural, walang pagmamadali, parang pangakong hindi agad matatapos ang linggo namin. Lumapit siya at ako rin. Ang halik ay malambing, matamis, parang gatas sa kape. Ang tamang pagtatapos ng pelikula, ang unang sikat ng araw pagkatapos ng bagyo. Nang humiwalay kami ng bahagya, napatawa siya ng mahina. Mukhang tama nga ang palaka na itawid tayo sa araw na ito. Paano naman yon? Tanong ko. Dinala tayo niya ng mas malapit. Ngumiti ako, ang puso ko'y tumitibok sa bagong ritmo. Sana dapat pasalamatan natin siya. Tumango ako, walang salita. Sa sandaling iyon, sapat na ang katahimikan at ang katiyakan na may magandang nagsisimula. Continue. Minsan, akala mo'y ordinaryong araw lang ang iyong haharapin, pero biglang magbabago ang lahat dahil sa isang maliit na pangyayari.
Ang palaka na iyon ang naging tulay sa pagitan ng dati kong katahimikan at ng bagong mundong unti-unti kong nadidiskubre. Hindi ko inaasahan na sa gitna ng simpleng bahay namin sa Liliw, Laguna ay mararamdaman ko ang ganitong kakaibang koneksyon. Habang nakaupo kami sa sofa, naramdaman ko ang init ng kanyang mga kamay na nakahawak sa akin. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakipag-usap kami ni Manuel, pero sa araw na iyon iba ang dating niya. Parang may panibagong kulay ang bawat ngiti at titig niya. Ang kanyang mga mata ay kahalintulad ng mga damo sa likod ng aming bahay, malalim at puno ng mga lihim na gusto kong tuklasin. Si Manuel ay anak ng kapitbahay namin na kilala sa pagiging masipag at madaling lapitan. Madalas siyang makita sa labas ng bahay, nag-aalaga ng mga halaman o nag-aayos ng sasakyan niya na kulay puti at medyo luma na. Sa unang tingin, simple lang siya. Pero may kakaibang aura na hindi mo mapigilan na mapansin. Sa araw na iyon, habang nakaupo kami sa sala, napansin ko ang bawat galaw niya. Ang paunti-unting pagtalikod niya sa screen ng pelikula, ang mga ngiting hindi niya mapigilang ipakita at ang mga tawa na parang musika sa aking tenga. Hindi ko maiwasan na magtanong sa sarili kung bakit ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Parang ang palaka na iyon ay hindi lamang simpleng hayop na nakapasok sa bahay, kundi isang paanyaya upang buksan ang puso ko sa mga posibilidad na matagal ko nang tinatago. Ang aming usapan ay naging mas malalim, puno ng mga tanong tungkol sa buhay, pangarap, at mga simpleng bagay na dati ay akala ko ay walang saysay. Habang papalalim ang gabi, unti-unting lumamig ang paligid, ngunit hindi ko naramdaman ang lamig sa aking puso. Sa halip ito'y nag-init at nagliwanag. Ang mga salitang binibitawan ni Manuel ay tila mga himig na bumabalot sa akin, nagbibigay ng kakaibang aliw. Napagtanto ko na sa gitna ng aking pagiging simple at payak, may mga bagay na hindi ko pa nasusubukan, ang magmahal, ang magtiwala, at ang magbukas ng sarili sa iba. Habang nakaupo kami sa sala, napansin ko ang kanyang mga kamay na dahan-dahang napalapit sa akin. Hindi ko alam kung paano ko ito tatanggapin, pero ang puso ko ay sumagot ng malinaw. Ang mga mata niya ay naglilihim ng mga pangakong hindi kailanman mabibigo. Sa sandaling iyon, hindi ko na kailangang sabihin pa ang mga nais kong iparating. Ang aming mga kamay na nagtagpo ay nagsilbing wika ng aming mga damdamin. Sa kabila ng katahimikan, naramdaman ko ang alon ng excitement at kaba na bumalot sa akin. Hindi ko inaasahan na ang simpleng linggo na iyon ay magiging isang gabi na puno ng mga bagong simula. Ang aking mundo ay unti-unting nagbago at si Manuel ang naging ilaw na nagbigay liwanag sa madilim kong mga tanong. Habang patuloy ang pelikula sa likod namin, napansin ko ang bawat detalye, ang mga kulubot sa kanyang puting t-shirt, ang mga ugat sa kanyang braso na nagpapakita ng kanyang kasipagan, at ang mahinang ngiti na nagpapakita ng kanyang kabaitan. Ang bawat sandali ay naging mahalaga, isang alaala na nais kong itago sa puso ko magpakailanman. Hindi ko maipaliwanag ang eksaktong dahilan kung bakit ako nahulog sa kanya, pero alam kong ang araw na iyon ay simula ng isang bagong kabanata sa aking buhay. Sa kabila ng lahat ng hindi inaasahan, sa maliit na bahay namin sa Liliw, may isang bagay na nagbago sa puso ko. Isang bagay na ayaw kong itigil. At habang siya'y nakatingin sa akin, may halong pagtataka at pagkamangha, naramdaman ko na ang aking puso ay unti-unting nagiging tahanan ng isang lihim na pag-ibig na hindi ko pa kayang ipaliwanag. Ngunit ang tanong, paano kung hindi ito ang simula ng lahat, kundi bahagi lamang ng isang mas malalim na kwento na naghihintay pang mabunyag? Hindi ko maikukubli ang kaba na bumabalot sa akin habang pinagmamasdan ko si Manuel na nakaupo sa sofa. Tila ba ang bawat galaw niya ay may sariling himig na tumutugtog sa aking isipan. Ang simpleng bahay namin sa Liliw ay naging entablado ng isang pangyayaring hindi ko inaasahan. Isang pangyayaring nagdulot ng kakaibang init sa aking puso at nagbukas ng mga tanong na matagal ko nang tinatago sa sarili. Sa pagkakataong iyon, ang pelikulang Pranses sa likuran namin ay nagiging background lamang sa mas mahalagang eksena, ang aming pagkikita, ang mga titig na parang naglalaman ng mga lihim, at ang mga sandaling tila ba tumigil ang oras upang payagan kaming maramdaman ang bawat emosyon na bumabalot sa aming puso. Napansin ko ang kanyang mga kamay, malalambot ngunit matatag, na dahan-dahang naglakbay patungo sa akin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang ganitong uri ng lapit,
pero hindi ko rin ibig itaboy ang damdamin na unti-unting kumakapit sa akin. Ang mga mata ni Manuel, puno ng init at pag-aalaga, ang naging gabay ko sa bawat sandali. Habang lumalalim ang gabi, nagsimula kaming mag-usap ng masinsinan tungkol sa aming mga pangarap. Naikwento ko sa kanya ang mga plano ko sa kolehiyo, ang mga takot ko sa hinaharap, at ang mga simpleng bagay na nagpapasaya sa akin. Siya naman ay nagbahagi ng mga kwento mula sa kanyang pagkabata sa Liliw, ang mga araw na naglalaro kami ng basketball sa plaza, at ang mga pangarap niya na maging mekaniko. Hindi ko inaasahan na sa kabila ng aming pagiging magkaiba, may mga bagay kaming pareho, ang paghahanap ng kaligayahan, ang pagnanais na mahalin, at ang pag-asa na makakahanap ng taong tunay na makakaunawa sa amin. Habang pinag-uusapan namin ang aming mga buhay, naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon na hindi ko maipaliwanag. Ang bawat salita, bawat halakhak, at bawat titig ay naging tulay na naglapit sa aming mga puso. Tila ba ang palaka na nagpasimula ng araw na ito ay naging simbolo ng bagong simula para sa akin. Sa isang iglap, napagtanto ko na ang araw na ito ay hindi lamang basta linggo na puno ng tamad at pagre-relax. Ito ay araw ng paglalakbay, isang paglalakbay patungo sa mga posibilidad na matagal ko nang naisubukan. Ang simpleng bahay sa Liliw ay naging saksi sa isang kwento ng pag-ibig na unti-unting sumisiklab. Ngunit habang lumalalim ang gabi, isang tanong ang bumalot sa aking isipan. Paano kung ang lahat ng ito ay hindi lamang tungkol sa akin at kay Manuel? Paano kung may mas malalim na lihim na nakatago sa likod ng kanyang mga mata, isang lihim na hindi pa niya handang ibahagi? Hindi ko maipaliwanag ang kaba na dulot ng pag-aakalang may itinatagong sikreto si Manuel. Ngunit sa kabila nito, hindi ko maiwasang maghangad na malaman ang katotohanan kahit gaano pa ito kahirap o kasakit. Sa gabing iyon, habang kami ay magkasamang nanonood ng pelikula, ang katahimikan sa pagitan namin ay naglalaman ng mga tanong na hindi pa nasasagot, mga pangakong hindi pa nabibigkas, at mga damdaming naghihintay na lumabas sa liwanag. Ang palaka, ang kape, at si Manuel, lahat ng ito ay naging bahagi ng isang kwento na hindi ko inaasahan, ngunit ayokong itigil. Ang tanong ngayon, handa ba akong harapin ang mga susunod na kabanata ng kwentong ito? At higit sa lahat, handa ba si Manuel na ibahagi ang kanyang tunay na sarili sa akin? Ang sagot ay nasa mga sandaling susunod, at sa puso ko, alam kong ito ay simula pa lamang ng isang masalimuot ngunit magandang paglalakbay. Ang araw na yon sa aming maliit na bahay sa Liliw ay tila naging isang pelikula na hindi ko gustong matapos. Sa bawat titig ni Manuel, sa bawat ngiti niya na may halo ng kaba at pag-asa, naramdaman ko ang isang kakaibang init na unti-unting pumuno sa aking puso. Ngunit sa likod ng mga sandaling iyon, may mga tanong na patuloy na bumabalot sa aking isipan. Mga tanong na hindi ko pa kayang sagutin. Habang naglalakad kami palabas ng bahay, dala ang mga tasa ng kape na bahagyang naiwan sa mesa, napansin ko ang kakaibang katahimikan na bumalot sa paligid. Ang mga alon ng hangin ay tila humahaplos sa aming mga balat, nagdadala ng malamig na simoy na sumasalubong sa aming mga puso. Napatingin ako kay Manuel na nakatingin din sa akin ng may halong pag-aalala at pananabik. Alam mo, Ana, simula niya ng dahan-dahan, may mga bagay sa buhay na hindi natin kontrolado. Pero minsan, ang mga hindi inaasahang pangyayari ang siyang nagdadala sa atin sa tamang landas. Hindi ko alam kung bakit, pero ang mga salitang iyon ay dumampi sa puso ko na parang isang mahina ngunit matibay na pangakong nagbibigay lakas. Napangiti ako kahit na may bahid ng kaba sa aking mga mata. Oo, tama ka. At sa araw na ito, natutunan kong minsan, ang mga simpleng bagay lang ang may pinakamalalim na kahulugan. Habang naglalakad kami sa tabi ng maliit na hardin sa likod ng bahay, napansin ko ang mga bulaklak na unti-unting namumukadkad, tila ba nagsisilbing saksi sa aming kwento. Ang bawat kulay ng mga petals ay parang mga pahina ng isang nobela na unti-unting isinusulat ng tadhana. Bigla akong naalala ang palaka na nagdala ng kakaibang saya at kaba sa araw na ito. Hindi ko akalain na isang maliit na hayop ang magiging simula ng isang kwento na puno ng pag-asa, takot, at pag-ibig. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko maitatanggi na ang araw na iyon ay nagbukas ng pinto sa isang bagong yugto ng aking buhay.
Habang tumatagal ang gabi, unti-unting lumalim ang aming pag-uusap. Napag-usapan namin ang aming mga pangarap, ang mga bagay na gusto naming marating, at ang mga pagsubok na kailangang harapin. Si Manuel ay naging bukas, ipinahayag ang kanyang mga saloobin ng may tapang at katapatan na bihira kong makita sa ibang tao. Sa kanyang mga salita, nakita ko ang isang lalaking hindi lamang matapang, kundi may puso ring puno ng pag-asa at pangarap. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa bawat kwento at ang kanyang ngiti ay nagbibigay init sa malamig na gabi. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi ko pa rin maintindihan. Ang bigat na tila bumabalot sa kanyang mga balikat, ang mga sandaling tumitingin siya sa malayo na may halong lungkot at pag-aalinlangan. Napaisip ako, ano kaya ang mga sigaw ng kanyang puso na hindi niya kayang sabihin? Ano ang mga lihim na tinatago niya mula sa mundo at higit sa lahat mula sa akin? Habang kami ay naglalakad pabalik sa bahay, naramdaman ko ang isang kakaibang pangako na kahit ano paman ang mga pagsubok na darating, handa akong harapin ito kasama siya. Ngunit ang tanong ay nananatili, handa ba siya? Ang aming kwento ay patuloy na sumusulat ng mga pahina, puno ng mga tanong, pangarap at lihim na naghihintay na mabunyag. At sa bawat sandali, nararamdaman ko na ang bawat hakbang ay patungo sa isang kapalaran na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang araw na iyon sa Liliw ay simula ng isang kwento na hindi ko kailanman malilimutan, isang kwento ng pag-ibig, takot at pag-asa na patuloy na bubuo sa aming mga puso. Hindi ko malilimutan ang eksenang iyon sa maliit naming sala sa Liliw. Habang si Manuel ay nakaupo sa tabi ko, ang amoy ng kape at ang mahina na tunog ng pelikulang Pranses ay nagsilbing backdrop sa isang sandaling tila ba'y nakalutang sa oras. Ang kanyang mga mata ay puno ng lihim, at sa bawat titig niya, ramdam ko ang bigat ng mga bagay na hindi niya pa nasasabi. Habang pinagmamasdan ko siya, naisip ko kung paano naging ganito ang aming pagkikita, mula sa isang simpleng palaka na naglalaro sa sala hanggang sa mga sandaling puno ng tawa, kwento at hindi inaasahang lapit sa isa't isa. Ngunit ngayon, naramdaman ko ang isang hadlang, isang pader na tila ba'y humahadlang sa amin upang tuluyang magbuklod. Anita, simula ni Manuel nang may bahagyang pag-aalinlangan sa boses, may isang bagay akong kailangan sabihin sa'yo. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, pero mahalaga ito. Napatingin ako sa kanya, ang puso ko'y mabilis ang pagtibok, hindi dahil sa takot kundi dahil sa pag-aalala. Lumapit siya, hinawakan ang aking mga kamay ng mahigpit, at inalok ang tapat na ngiti na palaging nakakabawas ng kaba sa akin. Alam kong hindi ito ang inaasahan mong marinig mula sa akin, pero kailangan kong maging tapat. Habang binubuksan niya ang kanyang puso, naramdaman ko ang bawat salita na parang tinutusok ako sa dibdib. Ibinahagi niya ang isang lihim mula sa kanyang nakaraan, isang pangyayaring nagdulot ng sakit, pangamba, at takot na hanggang ngayon ay nagpapabigat sa kanyang mga hakbang. Hindi ko inaasahan na ang lalaking aking nakikilala ay may dalang mabigat na kwento. Ang kanyang mga mata ay naglilihim ng mga luha na hindi niya kayang ipakita, at ang kanyang mga salita ay puno ng pag-asa na sana ay maintindihan ko siya. Habang siya ay nagsasalita, ang mundo ko ay tila bumagal. Ang mga tanong na matagal ko nang itinatago ay biglang nagkaroon ng sagot, ngunit kasabay nito ang isang malalim na pangamba. Paano kung ang lihim na ito ay magbabago ng lahat? Paano kung hindi ko siya kayang tanggapin? Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang isang malakas na hangarin na manatili sa tabi niya, na maging sandigan niya sa mga pagsubok na kanyang kinahaharap. Ang aming mga kamay ay naghawak ng mas mahigpit, tanda ng isang pangakong hindi basta-basta mawawala. Sa gabing iyon, hindi lamang kami nagbahagi ng mga salita, kundi pati na rin ng mga damdamin na matagal nang nakatago. Ang aming kwento ay naging mas komplikado, puno ng mga pagsubok ngunit pati na rin ng pag-asa. Habang ang pelikula ay unti-unting natatapos, naramdaman ko na ang aming ugnayan ay nasa isang bagong yugto, isang bahagi ng aming buhay na puno ng mga hamon, ngunit handang harapin ng magkasama. Ngunit ang tanong ay nananatili, paano kami haharap sa mga darating na pagsubok at hanggang saan aabot ang aming pagsasama sa kabila ng mga lihim na bumabalot sa aming mga puso?
Ang sagot ay nasa mga susunod na kabanata ng aming kwento, isang kwento ng pag-ibig na hindi perpekto, ngunit tunay at puno ng tapang. Hindi ko akalain na ang simpleng linggo sa Liliw ay magdudulot sa akin ng ganitong klase ng emosyon, halo-halo, masalimuot, at puno ng mga tanong na hindi ko agad masagot. Matapos ibahagi ni Manuel ang mabigat na lihim na matagal na niyang tinatago, ramdam ko ang bigat ng sitwasyon na bumalot sa amin. Parang ang hangin sa loob ng maliit na sala ay naging makapal, puno ng mga hindi nasabi at mga damdaming nangangailangan ng paglilinaw. Habang nakaupo kami ng magkatabi sa sofa, ang mga kamay namin ay mahigpit pa ring naghawak, ngunit ang mga mata namin ay tila naglalakbay sa malayong lugar, nag-iisip ng mga posibilidad at mga kahihinatnan. Hindi ko maiwasang mag-isip kung paano sana nagbago ang lahat kung hindi na lang siya nagsabi ng lihim na iyon. Siguro, nanatili sana kami sa masayang pagkakaibigan, sa tahimik na mga sandali ng pagtawa at simpleng kwentuhan. Napaisip ako kung paano namin haharapin ang bagong dimensyon ng aming relasyon. Ang pag-amin ni Manuel ay isang matapang na hakbang, ngunit nagdala rin ito ng takot sa akin. Paano kung ang lihim na iyon ay magdulot ng lamat sa pagitan namin? Paano kung hindi ko siya kayang tanggapin ng buo? At lalo na, paano kung ang mga pangyayaring iyon ay muling bumalik upang sirain ang aming pagsisimula? Ngunit habang lumalalim ang gabi, napagtanto ko na ang tunay na pagsubok ay hindi lamang sa pagtanggap sa nakaraan, kundi sa pagpili kung paano tayo magpapatuloy. Hindi sapat ang pagmamahal kung hindi ito sasamahan ng pag-unawa, pagtanggap at pagtitiis. At sa kabila ng takot, may isang tinig sa puso ko na nagsasabing, karapat-dapat si Manuel na bigyan ng pagkakataon. Habang pinagmamasdan ko siya, naisip ko ang mga sandali bago ang kanyang pag-amin, ang mga tawa, ang mga kwento, ang mga simpleng haplos ng kanyang kamay sa akin. Hindi ko nais mawala ang lahat ng iyon dahil sa isang lihim. Sa halip nais kong maging lakas namin ito, isang pundasyon na magpapatatag sa aming samahan. Nang maglaon, napangiti ako ng mahina at niyakap ko siya ng mas mahigpit. Manuel, sabi ko ng may tinig na puno ng determinasyon, hindi madali ang lahat ng ito, pero nandito ako. Handa akong harapin ang lahat kasama ka. Napatingin siya sa akin na may halong gulat at pasasalamat. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa liwanag ng lampara, puno ng pag-asa. Sa gabing iyon, sa kabila ng mga takot at agam-agam, naramdaman ko na may isang bagay na mas malalim kaysa sa anumang lihim, ang aming hangaring magtiwala at magmahal ng tapat. Ngunit alam ko rin na hindi pa ito ang katapusan. Marami pang pagsubok ang darating, mga tanong na kailangang sagutin, at mga hakbang na kailangang tahakin. Sa puso ko, handa akong harapin ang mga ito, ngunit ang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. At sa likod ng lahat ng ito, may isang tanong na patuloy na gumugulo sa aking isipan. Ano pa kaya ang mga lihim na nakatago sa likod ng mga matang iyon ng lalaki na unti-unting naging mahalaga sa akin? Hindi ko inakala na ang kwento namin ni Manuel ay magkakaroon ng ganitong biglaang pagbabago. Sa isang iglap, ang tahimik naming linggo sa Liliw ay naging isang emosyonal na laro ng mga damdamin at lihim. Pero ang pinakadi-inaasahan ay nang may narinig akong kakaiba mula sa kabilang bahay, isang malakas na sigaw na tila bumiyak sa katahimikan ng gabi. Nagulat kami pareho ni Manuel at agad kaming tumayo mula sa sofa. Ang puso ko ay tumakbo ng mabilis na parang gusto nang tumalon sa dibdib. Ano yon? Tanong ko habang nakatingin sa direksyon ng sigaw. Si Manuel naman ay mabilis na lumabas ng bahay, ang kanyang mukha ay seryoso, puno ng pag-aalala. Habang naglalakad kami papunta sa bakod na naghihiwalay sa aming mga bahay, napansin ko ang madilim na anino sa likod ng bahay ng kapitbahay namin. May isang tao roon, tila nagmamadali at nagtatago sa mga lilim ng mga puno. Hindi ko alam kung sino siya, pero ang presensya niya ay nagdulot ng kakaibang kaba sa akin. Anita, huwag kang lalapit, sabi ni Manuel ng mahigpit, hawak ang aking braso. Hindi natin alam kung ano ang nangyayari. Pero ang aking kuryosidad ay mas matindi kaysa sa takot. Pinilit kong kumalma habang pinagmamasdan ang mga pangyayari. Biglang lumabas ang isang lalaki mula sa anino, mabilis na nilusutan ang bakod at tumakbo palayo papunta sa kalsada. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng hood ng jacket, pero ramdam ko ang tensyon sa hangin, parang may itinatagong sikreto na hindi dapat malaman. Anong nangyayari dito?
Tanong ko, nanginginig ang boses, si Manuel ay tumango, tila ba naghahanda sa isang mahirap na pag-uusap. May mga bagay sa kapitbahay natin na hindi mo pa alam, Anita, at hindi lang yung sikreto ko ang dapat mong malaman. Ang bigat ng mga salitang iyon ay bumalot sa akin, at sa kabila ng pagnanais kong makaalis at balikan ang dati naming tahimik na buhay, alam ko na hindi na ito posible. Ang mga pangyayaring ito ay simula pa lamang ng isang masalimuot na kwento na puno ng mga lihim, takot, at mga pagsubok. Napatingin ako kay Manuel na ngayon ay may kakaibang determinasyon sa mga mata. Ano ba ang ibig mong sabihin, Manuel? Ano ang sikreto ng kapitbahay natin? Tanong ko nang may halong kaba at pag-asa. Hindi niya agad sinagot. Sa halip, hinawakan niya ang aking kamay at sinabi, "Kailangan mong maging handa, Anita. Hindi ito basta-basta kwento lang. May mga panganib na kasangkot at kailangan nating harapin ito ng magkasama." Sa sandaling iyon, ramdam ko na ang mundo ko ay unti-unting nagbabago. Ang simpleng linggo na puno ng kape at pelikula ay napalitan ng misteryo at takot. Pero sa kabila ng lahat, may isang bagay na malinaw sa akin. Hindi ako nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ngunit ang tanong ay nananatili, ano ang tinatago ng kapitbahay namin at paano kami haharap sa mga panganib na darating? Ang sagot ay nasa mga susunod na kabanata ng aming kwento, isang kwentong puno ng hiwaga at pag-asa. Pagkatapos ng kakaibang pangyayaring iyon sa likod ng bahay, ramdam ko ang bigat ng bawat sandali. Ang tahimik na buhay namin sa Liliw ay tila unti-unting natatangay ng isang unos na hindi ko inaasahan. Si Manuel ay naging mas seryoso at ang mga titig niya ay puno ng mga bagay na hindi niya kayang sabihin ng diretsyo. Habang kami ay naglalakad pa uwi mula sa bakuran, napansin ko ang pagod at alalahanin sa kanyang mga mata. "Anita," sinabi niya ng mabagal, "may mga bagay na kailangang malaman mo, pero hindi ko pa alam kung kailan ang tamang panahon para sabihin lahat ng ito." Napatingin ako sa kanya at sa kabila ng aking pag-aalala, naramdaman ko ang tiwala na nagbibigay lakas sa akin. "Manuel, kahit ano pa man yan, nandito ako para sa'yo. Handa akong harapin ang lahat, basta magkasama tayo." Ngumiti siya ng bahagya, ngunit alam kong may mga pasaning dala siyang hindi basta-basta mawawala. Ang bawat hakbang namin ay tila may dalang mga tanong na kailangang sagutin, mga lihim na unti-unting lumalabas sa dilim. Sa mga sumunod na araw, napansin ko ang pagbabago sa kanyang ugali. Minsan siya'y tahimik at malalim ang iniisip, minsan naman ay bigla siyang ngumiti na tila may tinatagong saya. Pero sa likod ng kanyang mga ngiti, ramdam ko ang isang lungkot na hindi niya maipaliwanag. Isang gabi, habang nagkakape kami sa aming paboritong kainan sa bayan, napag-usapan namin ang mga pangarap at kinabukasan, ngunit bigla siyang tumahimik at ang mga mata niya ay tumingin sa malayo, puno ng pag-aalinlangan. "Anita," simula niya, "may mga bagay sa buhay na kailangang harapin ng mag-isa, pero ngayon, gusto kong malaman mo na hindi kita iiwan. Kahit ano pa man ang mangyari, nandito ako." Napaluha ako sa kanyang mga salita at sa pagkakataong iyon, naintindihan ko na ang tunay na lakas ay hindi lamang sa pagiging matatag, kundi sa pagtanggap ng kahinaan ng isa't isa. Ngunit habang lumalalim ang aming relasyon, unti-unting lumitaw ang mga tanong na patuloy na bumabagabag sa akin. Ano ang mga lihim na tinatago pa rin niya? Ano ang mga pangyayaring nagdulot ng kanyang pag-aalinlangan? Habang tinatanaw ko ang mga ilaw ng bayan, alam kong ang aming kwento ay patuloy na susubok ng panahon at tadhana. Ngunit sa puso ko, may isang pangako, ang hindi sumuko at patuloy na magmahal kahit sa gitna ng mga unos. At sa likod ng bawat ngiti at titig ni Manuel, naroon ang isang misteryo na naghihintay na mabuksan. Isang misteryo na magdadala sa amin sa mga susunod na yugto ng aming buhay, puno ng pag-asa, takot at pag-ibig. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ko ang pagtaas ng tensyon sa pagitan namin ni Manuel. Ang dating mga simpleng sandali ng pagtawa at kwentuhan ay unti-unting napapalitan ng mga tahimik na pag-iisip at mga hindi nasasabing salita. Ang aming relasyon ay parang isang apoy na unti-unting lumalakas, ngunit sabay din itong nanganganib na mapatigil dahil sa mga lihim na bumabalot sa amin. Isang gabi, habang kami ay nag-uusap sa ilalim ng mga bituin sa aming bakuran, napansin ko ang kakaibang lamig ng hangin na tila ba nagdadala ng babala.
Ang mga mata ni Manuel ay puno ng seryosong pag-iisip at ang bawat salita na lumalabas sa kanyang bibig ay may bigat na hindi ko pa naramdaman dati. Anita, may isang bagay akong kailangang sabihin sa'yo. Simula niya ng may bahagyang pag-aalinlangan. Hindi lang ang aking nakaraan ang dapat mong malaman. May mga tao sa paligid natin na hindi natin mapagkakatiwalaan at may mga panganib na nakatago sa bawat sulok ng aming mundo. Napatingin ako sa kanya ng may halo ng takot at pag-usisa. Ano ang ibig mong sabihin, Manuel? Ano ang mga panganib na iyon? May mga tao na gustong sirain ang buhay na gusto nating itayo, sagot niya ng mabagal. Hindi lang tayo ang apektado, ang mga taong mahal natin ay maaaring mapahamak dahil sa mga desisyong ginagawa natin ngayon. Habang naririnig ko ang mga salitang iyon, ang puso ko ay kumaba ng mabilis. Hindi ko inaasahan na ang aming kwento ay magiging ganito kaseryoso, na puno ng mga banta at panganib na hindi ko pa kailanman naramdaman. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naramdaman ko ang isang matibay na determinasyon sa kanyang mga mata, isang pangakong hindi kami susuko kahit ano pa man ang mangyari. Manuel, sabi ko ng may lakas ng loob, hindi kita iiwan. Haharapin natin ito ng magkasama, anuman ang kalaban. Ngumiti siya ng mahina at sa sandaling iyon ang aming mga puso ay nagtagpo sa isang pangakong walang takot, isang pangakong handang harapin ang kahit anong unos. Ngunit habang lumalalim ang gabi, alam ko na ang aming laban ay hindi pa nagsisimula. Ang mga lihim, mga panganib at mga pagsubok ay patuloy na naghihintay sa amin sa dilim. Ang aming kwento ay patuloy na sumusulat ng mga pahina, puno ng tensyon, pag-asa at pag-ibig na hindi sumusuko. At sa bawat hakbang, alam kong may isang malalim na misteryo na kailangang tuklasin, isang misteryo na maaaring baguhin ang lahat. Ang gabi ay bumalot sa aming maliit na tahanan sa Liliw, ngunit sa puso ko, tila isang bagyong malakas ang pinapasa namin ni Manuel. Sa bawat hininga, nararamdaman ko ang bigat ng mga lihim na unti-unting lumalabas, at ang mga tanong na tila walang kasagutan. Ngunit sa kabila ng lahat, nariyan ang init ng kanyang mga kamay na mahigpit na kumakapit sa akin, isang paalala na hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Habang nakaupo kami sa tapat ng bintana, pinagmamasdan ng mga ilaw ng bayan na kumikislap sa dilim, naramdaman ko ang kakaibang tensyon na naglalaban sa pagitan ng pag-asa at pangamba. Ang aming kwento ay hindi na isang simpleng romance. Ito ay isang paglalakbay sa gitna ng misteryo, panganib, at mga damdaming hindi pa namin lubos na nauunawaan. Si Manuel ay tumingin sa akin ng may lalim sa mga mata at sinabi, "Anita, may mga bagay pa akong kailangang ipagtapat. Hindi lang ito tungkol sa palaka o sa kapitbahay natin. May isang lihim ako na matagal ko nang binabantayan at ngayon hindi ko na kayang itago." Nang buksan niya ang bibig upang sabihin ang lahat, biglang may kumatok sa pinto ng malakas na parang naguguluhan o may dalang balita. Napatingin kami sa isa't isa, ang puso namin ay sabay na tumibok ng mabilis. Sino kaya iyon sa ganitong oras? Hindi pa tapos ang aming kwento. Ang mga lihim ay patuloy na babunyag at ang mga tanong ay lalalim pa. Sa harap ng dilim at misteryo, ang tanong ay, handa ba kaming harapin ang mga susunod na kabanata? At higit sa lahat, ano ang tunay na kahulugan ng katotohanan na naghihintay sa amin sa likod ng mga pinto ng aming mga puso? Ang sagot ay nasa mga susunod na sandali, mga sandaling puno ng pag-ibig, takot at pag-asa na siyang magtatakda ng landas ng aming buhay. Ngunit sa ngayon, ang tanging sigurado ko ay ang init ng kamay ni Manuel sa akin at ang pangakong hindi kami bibitaw kahit ano pa man ang dumating. At sa puwantian, ang pagkakatok ay patuloy, isang paalala na ang aming kwento ay hindi pa tapos at ang mga lihim ay naghihintay na masilip.